Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa mga taong itinituring mong kaaway. Madalas, ito ay nagmumula sa taong pinagkakatiwalaan mo, iyong sariling buhay, ang taong nakasuot ng malinis at puting uniforme na nangakong magliligtas sa iyo sa oras ng karamdaman. Isang malamig na madaling araw ng Oktubre, tuluyang pumanaw si Aling Rosa sa loob ng isang tanyak na ospital sa Maynila. Wala ni isa mang nakapansin sa tahimik na pagpatak ng kanyang luha bago tuluyang pumikit ang kanyang mata habang buhay. Ang kumitil sa kanyang hininga ay hindi isang estranghero na nagtangkang pumasok sa kanyang silid. Siya ay ang pinagkakatiwalaang asawa ng kanyang sariling anak na babae, si Dr. Javier Mendoza, isang sikat at nirerespetong propesor ng internal medicine. Si Javier ang mismong nakasikaso ng kanyang pagpasok sa ospital. Si Javier din ang pumirma sa reseta ng mga gamot na unti-unting pumatay sa kanya. Ang taong inakala ni Rosa na magpapahabang ang kanyang buhay ang siya palang unti-unting kikitil nito. 3 dekada siyang nagturo bilang isang guro sa pampublikong paralan. Kahit retirado na, nakasulat pa rin sa kanyang lumang kwaderno ang nga pangalan ng kanyang nga naging estudyante na masigla niyang kinukumusta tuwing sasapit ang Pasko. Sa loob ng kanyang gastadong pitaka, 2 litrato lamang ang palaging naroon. Ang litrato ng kanyang panganay na anak na lalaking si Mateo at ang bunsong anak na babaeng si Maria. 2 litrato, laging 2 lang. Nang magang pumanaw ang kanyang asawa, mag-isa siyang naktaguyod sa pamilya. Pawis at dugo ang kanyang puhunan upang may pundar at mapamahalaan ang 3 lumang apartment sa Quezon City na ang tanging layunin ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang 2 anak. Ngunit hindi kailanman sumagis sa isip na matanda na ang mag-apartment na iyon ang magiging mitsa na isang karumal-dumal na pagtataksil. Sa araw ng kanyang burol, walang patid ang pag-agos ng luha ni Javier. Nakayuko siyang nakikipagkamay sa bawat taong nakikiramay. Walang pagod na pinupunasan ang kanyang nga mata habang paulit-ulit na nagpapaliwanag. Ginawa raw niya ang lahat ng kanyang makakaya bilang isang doktor. Ibinigay na raw niya ang pinakamagandang lunas upang dugtungan ang buhay ng kanyang biyenan. Walang kahit anong butas ang kanyang pag-arte sa harap ng maraming tao. Walang sinuman sa pamilya o sa mga kaibigan ang nagduda sa kanyang sinseridad. Maliban sa isang nakakabahalang detalye, pumanaw si Aling Rosa 3 araw lamang matapos siyang formal na ma-discharge at palabasin ng ospital. Iyon ang nag-isang lamat sa perpektong kwento ni Javier. Ngunit walang sinuman ang nangahas na mag-imbestiga o magtanong. Paano mo nga naman pagdududahan ang isang doktor na tinitingala ng lipunan? Pinikit ng mundo ang mga tanito sa isang kasuklam-suklam na krimen dahil ang gumawa nito ay may kapangyarihan at titulo. Ngunit si Mateo ay may isang hawa na susing magpapabagsa sa mga kasinungalingan. Isa itong lukot na kopya ng reseta na pinirmahan mismo ni Javier gamit ang sarili niyang kamay noong araw na lumabas ng ospital ang kanyang ina. Ang pirasong papel na ito ay mananatili sa loob ng isang madilim na drawer, tahimik at naghihintay sa loob ng 17 mahabang taon. Bumalik tayo sa umpisang lahat. Unang linggo iyon ng Oktubre ng unang dumaing, si Aling Rosa tungkol sa paninikip ng kanyang dibdib. Matagal na siyang uminom na gamot para sa alta presyon. Ngunit inililihim niya ang bagong nararamdaman dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga anak na may sarili na ring mga pamilya. Madalas na siyang humihinto sa kalagitnaan ng pag-akyat sa hagdan ng kanyang nga apartment. Mahigpit na nakahawak sa kalawanging barandilya habang pilit na kinakapos ang kanyang pahinga. Subalit tuwing sasapit ang umaga, pilit pa rin siyang bumabangon. Bitbit ang kanyang listahan upang kumustahin at maningil sa kanyang nga nangumupahan. Isang hapon, napansin ni Maria ang matinding pamumutla ng kanyang ina. Tahimik niya
itong pinagmasdan habang nahihirapang huminga. Lumapit siya. Hinawakan ang malamig na kamay ng ina at nagsalita ng mahina at nag-aalala. Nay, pumunta na tayo kay Javier. Magpatingin lang po tayo para makasiguro. Umiling si Rosa at pilit nang ngumiti. Wala ito, maliit na bagay lang dahil siguro sa pagod. Ngunit mapilit si Maria. Para sa buong pamilya, ang posisyon ni Javier bilang propesor sa isang sikat na ospital ay isang malaking karangalan at matibay na sandigan. Inisip ni Rosa na dahil manugang niya mismo ang doktor, tiyak na mabibigyan siya ng pinakamabuti at pinakaligtas na pangangalaga. Iyon ang huling pagkakamali na magdadala sa kanya sa sariling hukay. Si Javier ang nangasiwa sa lahat ng proseso. Siya ang pumili ng kwarto sa ika-6 na palapag at nag-schedule ng nga unang serye ng blood tests at ECG. Nang makausap sila ni Maria, sinabi niya ng may autoridad, "Ako na mismo ang titingin at magiging doktor ni nanay. Hindi ako mapapanatag kung ibang tao ang hahawak sa kanyang kaso." Laking tuwa ni Maria. Inisip niyang patunay iyon ng malalim na pagmamahal at pag-aalaga ni Javier sa kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng mamong mukhang doktor, may nakukubling napakadilim na motibo. Sa mga panahong iyon, unti-unting nalulunod si Javier sa milyon-milyong pisong utang dahil sa matinding pagkaadik sa sugal. Walang tigil ang pagtawag ng mga sindikato at loan sharks na nagbabanta sa kanyang buhay at reputasyon. Sa gitna ng kanyang desperasyon at takot, napagtuunan niyang ng pansin ang 3 apartment ni Aling Rosa sa Quezon City na nakakahalaga ng higit 50 milyong piso sa kasalukuyang merkado. Ipinangako ni Rosa nun na ipapamana niya ang nga ari-ariang iyon ng buo kay Mateo. Ilang beses nang maingat na ginamit ni Javier ang asawa niyang si Maria upang pilitin ang biyenan na ibenta o hatiin ng maaga ang ma-apartment upang matulungan sila sa negosyo, ngunit nanatiling matigas ang pagtanggi ni Rosa. Ang pagtangging iyon ang tuluyang nakpatigas at nakpaitim sa puso ni Javier. Bagaman labag sa panuntunan ng ospital na ang isang doktor ang direktang gumamot at gumawa ng medikal na desisyon para sa sariling pamilya upang iwasan ang conflict of interest, walang sinuman ang naglakas loob na magreklamo. Masyadong malakas ang impluensya at pangalan ni Javier. Sa resulta ng pagsusuri, nakita ang bahagyang pagina ng pagtibok ng puso ni Rosa bunga ng katandaan at alta presyon. Dito sinamantala ni Javier ang pagkakataon, walang ibang sumuri kundi siya. Siya mismo ang bumuong isang reseta, isang matapang na gamot para sa puso, gamot na nakpapababang ng presyon at isang malakas na diuretiko pampaihi. Sa mundong medisina, ang kombinasyong ito, lalo na sa isang matandang may kondisyon tulad ni Rosa, ay unti-unting sisira sa balanse ng electrolytes at direktang hahantong sa atake sa puso. Isang tahimik at perpektong lason. Araw-araw siyang bumibisita sa kwarto ng kanyang biyenan. Hinahawakan niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Rosa habang nakangiting sinasabi, "Nay, bumubuti na po ang inyong pakiramdam. Malapit na po kayong makauwi." Naniwala si Rosa. Naramdaman niyang ang nakakatakot na kapaligiran ng ospital ay naging isang ligtas na tahanan dahil sa kanyang manugang. Matapos ang 10 araw, idineklara ni Javier na mayos na ang kondisyon ng matanda. Sa mismong umaga ang kanyang paglabas, walang sinumang nurse ang nag-abot ng gamot. Si Javier mismo ang pumasok bit-bit ang isang maliit na brown paper bag. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Rosa. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may diin. "Nay, kailangan niyo po itong inumin ng sabay-sabay araw-araw. Buhay niyo po ang nakasalalay rito, kaya bawal na bawal po kayong pumalya." Tumango ang matanda ng may buong pagtitiwala. Umuwi sila ng may dalang pag-asa. Kinabukasan ng umaga, mismong si Maria ang nagabot ng isang basong tubig at mga gamot sa kanyang ina. Ganun din ang nangyari ng sumunod na araw.
Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na araw-araw nilang pinapakain ng lason ang kanilang sariling ina. Ikatlong araw, 2:00 ng madaling araw, binasag ng matinding na pagring ng telepono ang katahimikan sa bahay ni Maria. Boses ni Mateo ang nasa kabilang linya. Basag, nanginginig, at puno ng matinding takot. Maria, si nanay, biglang sumikip ang dibdib at nawalan ng malay. Nang dumating ang rumaragasang ambulansya, huli na ang lahat. Wala nang pintik ang puso ni Aling Rosa. Sumuko na ang kanyang katawan sa dilim. Makalipas ang libing, mag-isang nakaupo si Mateo sa lumang hapagkainan. Isa-isa niyang pinagtakpi-takpi ang napangyayaring hindi may paliwanag ng kanyang isip. Ang labis na pagpupumilit ni Javier na siya lang ang tumingin sa ina. Ang personal at patagong pag-abot ng gamot at ang biglaan at walang babalang paghinto ng puso ni Rosa 3 araw matapos itong ideklarang magaling na. Lihim na pinuntahan ni Mateo ang maliit na klinika sa kanilang baryo kung saan dating nagpapatingin ang kanyang ina. Doon niya natuklasan ang isang nakakapanindig balahib na katotohanan. Hindi kailanman nagkaroon ng malubhang sakit sa puso ang kanyang ina at wala pa itong iniinom na kahit anong matapang na gamot sa puso bago ang pagka-ospital na iyon. Puno ng galit at pagdududa, mabilis siyang tumawag sa malaking ospital upang kunin ang buong medical records at chart ng kanyang ina. Kailangan pong formal na pirma ng attending physician bago ninyo makuha ang anumang dokumento, malamig na sagot ng clerk sa kabilang linya, at ang nagisang attending physician ay walang iba kundi si Dr. Javier Mendoza. Sa isang iglap, tuluyang nakapinit ang pinto ng katotohanan. Napaligiran si Mateo ng kapangyarihang hindi niya kayang buwagin. Ngunit habang maingat, niyang itinatago ang orihinal na kopyang reseta na pinirmahan ni Javier sa pinakasulok ng kanyang madilim na drawer. Isang tahimik ngunit matinding sumpa ang kanyang binitawan. Gaano man katagal, makakamit niya ang hustisya. Ngunit hanggang kailan mananatiling bulak ang batas at anong panibagong trahedya ang gigising sa 17 taon ng pananahimik na ito? Ang malamig na hangin ng Nobyembre ay tila nanunuot hanggang sa mabuto ni Mateo habang naglalakad siya patungo sa presinto ng pulisya sa Quezon City. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang kanyang lukot na jacket at ang isang manipis na brown envelope na naglalaman ng kaisa-isang ebidensya, ang reseta. Hindi siya nakatulog ng maayos simula ng ilibing ang kanyang ina. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang maamong mukha ni Aling Rosa. Pagkatapos ay papalitan ito en malamak at mapakkunwaring enhiti ni Javier. Sa loob ng maingay at abalang presinto, nakilala niya si Investigador Ricardo Carding Manalo. Isang veteranong pulis na may higit 20 taong karanasan. Puti na ang ilang hiblangang buhok ni Carding at bakas sa mukha nito ang pagod ng isang taong araw-araw nakakasalamuha ang pinakamadilim na bahagi ng lipunan. Tahimik lang itong nakinig habang inilalahat ni Mateo ang lahat. Walang pinalampas na detalye ang binata. Ang pagmamanipula ni Javier sa kwarto, ang pagtangging makaroon ng ibang doktor, ang patagong pag-abot ng gamot, at ang biglang pagpanaw ng ina. Habang nagsasalita si Mateo, panay ang isulat ni Carding sa kanyang maliit na notepad. Tumigil lamang ang investigador nang mabanggit ang pangalan ng doktor, Dr. Javier Mendoza. Isang propesor sa isa sa pinakamalalaki at pinakaprestihiyosong ospital sa Maynila. Ibinaba ni Carding ang kanyang ballpen. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng matinding pag-aalala. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng binabangga mo, Mateo? Ang madoktor sa ganyang antas, lalo na ang makaprofesor, ay itinuturing na madiyos sa loob ng ospital. Mayroon silang sariling kaharian. Kapag kinwestiyon mo ang kanilang medikal na desisyon, hindi lang siya ang kalaban mo, kundi ang buong institusyon at ang mga abogado nila. Hindi kumurap si Mateo. Wala kong pakialam kung Diyos pa siya sa paningin ng iba. Pinatay niya ang nanay ko unti-unti sa mismong harapan namin
Dahil sa nakitang determinasyon sa mga mata ni Mateo, nakpasya si Carding na formal na buksan ang investigasyon. Agad siyang nagpadala ng formal na liham sa pamunuan ng ospital upang hilingin ang buong medical records at chart ni Aling Rosa. Inaasahan na ni Carding na hindi ito magiging madali, ngunit hindi niya inaasahan ang bilis ng paharang ng ospital. Makalipas lamang ang 3 araw, isang formal na sagot mula sa legal department ng hospital ang dumating. Ang nilalaman nito ay tila isang matibay na pader na gawa sa yelo. Ayon sa batas ng privacy at mga panuntunan ng ospital, hindi namin maaring ilabas ang anumang sensitibong medical na dokumento ng walang court order o matibay na ebidensya ng maling gawain. Ang simpleng hinala ay hindi sapat upang sirain ang tiwala sa pagitan ng ospital at ng mga pasyente nito. Isang catch, 22. Kailangan nila ang medical records upang patunayan ang krimen. Ngunit kailangan muna nilang patunayan ang krimen upang makuha ang medical records. Subalit ang pinakanakakagimbal na bahagi ng linggong iyon ay nang mismong si Javier ang makusang pumunta sa presinto. Pumasok siya nang nakataas ang suot ang isang malinis at plansadong puting polo. Wala ni katiting na takot o kaba sa kanyang nga mata. Umupo siya sa harap ng mesa ni Carding, kalmado. Tila isang guro na handang pangaralan ang isang mangmang na estudyante. Investigador Manalo, panimula ni Javier, ang boses ay mababa ngunit may autoridad. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga walang batayang akusasyon ng aking bayaw. Naintindihan ko ang kanyang pagdadalamhati. Mahirap mawalan ng ina, ngunit ang idiin ako sa pagkamatay niya ay isang malaking kahibangan. Inilapit ni Carding ang kopya ng reseta. Doktor, paano ninyo ipaliliwanag ang kombinasyon ng nga gamot na ito para sa isang pasyenteng wala namang malalang kasaysayan ng sakit sa puso? Ayon sa inisyal na pagsusuri namin, ang kanitong gamot ay maring sanhineng atake sa puso. Bahagyang ngumiti si Javier. Isang ngiting mapanggamak. Medical judgment, investigador. Sa oras ng inisyal na pagsusuri ko sa aking biyenan, nakita ko ang mabilis na paghina ng kanyang puso na nangangailangan ng agarang lunas. Ginawa ko ang nararapat ayon sa librong medikal. Kung may pagdududa kayo, mahanap kayong eksperto sa medisina na susuri sa aking ginawa. Ngunit hindi ba't para magawa iyon? Kailangan niyong buong medical chart na alam nating hindi ninyo makukuha ng ganoon-ganoon na lamang. Naramdaman ni Carding ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Alam ng doktor ang kanyang kapangyarihan, pinaglalaruan niya ang batas. Idinagdag pa ni Javier, at isa pa, nailibing na ang biyenan ko. Wala ng katawan upang isailalim sa autopsiya. Paano ninyo patutunayan ang sanhingang kamatayan sa pamamagitan lamang ng isang kapirason papel at hinala ng isang naglulukang anak? Tumayo si Javier, inayos ang gusot ng kanyang polo at tumingin ng malamig kay Carding. Huwag ninyong sayangin ang oras ninyo, investigador. Marami pa akong buhay na ililigtas. Tuluyang nakulong ang kaso. Walang bangkay para sa autopsiya, walang medical records. Ang kaisa-isang ebidensya ay itinuturing na circumstantial o hindi sapat. Sa huli, napilitan ang pulisya na isantabi ang kaso. Bumalik si Mateo sa kanyang malamig at madilim na kwarto. Parang gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Nilamon ng sistema ang hustisyang ipinaglalaban niya. Ang matamis na buhay na pinangarap ni Aling Rosa para sa kanila ay naging isang bangungot. Naiwan si Maria, ang asawa ni Javier, na walang alam sa katotohanan, patuloy na natutulog sa tabingang isang mamamatay tao. Dumaan ang mga buwan, naging taon. Bawat buwan ng Oktubre tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, tahimik na inilalabas ni Mateo ang brown envelope mula sa pinakasulok ng kanyang aparador. Tinititigan niya ang pirma ni Javier sa reseta. Hindi niya ito itinapon,
Hindi niya ito kinalimutan. Ang galit sa kanyang puso ay hindi nawala. Ito ay naging isang tahimik, ngunit matalim na patalim na naghihintay ng tamang pagkakataon. 10 taon ang lumipas, taong 2008. Isang gabi, habang nakbabasa ng diaryo si Mateo, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang kanyang mata ay nanlaki habang nakatitik sa isang maliit na artikulo sa pahina ng mga lokal na balita. Tanyak na propesor sa medisina, inireklamo dahil sa maling reseta na naging sanhi ng tsoma ng isang 70 anyos na pasyente. Walang pangalan ng doktor na nakasulat, ngunit ang detalye ng ospital, ang edad ng biktima at ang pamamaraan ng pagreseta ay tumugma sa isang bangungot na matagal na niyang kilala. Muling nabuhay ang halimaw, hindi ito tumigil. At sa pagkakataong ito, mayroong panibagong biktima na nakikipaglaban kay kamatayan. Hahayaan ba ni Mateo na malibing muli sa limot ang katotohanan o ito na ba ang pagkakataong hinihintay niya sa lubngang isang dekada upang pabagsakin ang Diyos ngang medisina? Ang lukot na pahinan diaryo ay tila naging isang mabigat na bato na dumagan sa dibdib ni Mateo. Sa ilalim nga, aandap-andap na liwanag ng bombilya sa kanyang maliit na sala, paulit-ulit niyang binasa ang balita. Isang 70 taong gulang na pasyente ang natsoma matapos bigyan ng maling kombinasyon ng gamot ng isang tanyak na propesor sa internal medicine. Walang binanggit na pangalan, ngunit hindi na kailangan ni Mateo ng kumpirmasyon. Kabisado niya ang pamamaraan. Kabisado niya ang halimaw. Nanginig ang kanyang makamay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit at panunumbat ng sariling konsensya. Sa loob ng 10 taon, pinili niyang manahimik dahil inisip niyang wala siyang laban sa yaman at kapangyarihan ni Javier. Ngunit ang kanyang pananahimik ay may kapalit na isa na namang inosenteng buhay. Tumayo siya. Binuksan ang lumang aparador at inilabas ang pamilyar na brown envelope. Ang dating manipis na lalagyan ay nadagdagan na ngayon ng bagong pahina ng diaryo. Bago pa man sumikat ang araw, buwan na ang kanyang desisyon. Wala nang atrasan, kinabukasan. Tumungo si Mateo sa punong tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Iba na ang ihip ng hangin dito kumpara sa lumang presinto noon. Dito niya nakilala si Police Inspector Rafael Domingo, isang 35 taong gulang na investigador na kilala sa paglutas ng mga komplikadong kaso ng white-collar crimes at medical fraud. Wala sa itsura ni Rafael ang tipikal na pulis. Nakasalamin siya, tahimik at may matalas na mga mata na tila kayang bumasa ng kaluluwa ng isang tao. Ipinatong ni Mateo ang brown envelope sa ibabaw ng malamig na bakal na mesa. Isa-isa niyang inilabas ang mga dokumento. Ang orihinal na reseta na unti-unti nang naninilaw ang mga gilid. Ang kopya ng inisyal na investigasyon ni Carding noong 1998 at ang pinakabagong ginupit na balita mula sa diaryo. Sinimulan ni Mateo ang kanyang kwento. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa at ang 17 taon ng paghihintay. Tahimik lamang na nakinig si Rafael. Hindi siya sumabat, hindi siya nakpakita ng awa, ngunit hindi rin niya inalis ang paningin sa mga ebidensya. Nang matapos si Mateo, kinuha ni Rafael ang lumang reseta. Tinitigan niya ang pirma ni Javier. 10 taon, mahinang sambit ni Rafael. Itinago mo ito ng ganyan katagal nang walang nakakaalam, walang abogado, walang media, dahil alam kong walang maniniwala sa akin nun, sagot ni Mateo. Ang boses ay nanginginig ngunit punong pagnanasang makamit ang hustisya. Diyos ang tingin nila sa kanya, pero tingnan mo ang balitang iyan, Inspektor. Ginawa niya ulit at hanggat nakasuot siya ng puting uniforme, hindi siya titigil. Sumandal si Rafael sa kanyang upuan. Naintindihan niya ang bigat ng kaso. Ang kalaban nila ay isang propesor na may koneksyon sa mga politiko at mayayamang negosyante.
Ngunit may isang bagay na pumuka sa interes ng batang investigador ang pattern. Ang mga kriminal na nagtatago sa likod ng propesyon ay madalas nakakaroon ng kumpiyansa na hindi sila mahuhuli at ang kumpiyansang iyon ang nagtutulak sa kanila na ulitin ang kanilang pamamaraan. Tinanggap ni Rafael ang kaso, ngunit alam niyang hindi ubra ang lumang taktika ng pahingi ng papel na medical records. Kailangan nila ng ibang daan. Agad na nagpadala ng supoena ang CIDG sa ospital, ngunit sa halip na humingi ng pisikal na SAT na madaling itago o sunugin, humingi si Rafael ng access sa digital archives ng ospital mula taong 1988 hanggang 2000. Noong huling bahagi ng dekada 90, nagsimula ang malalaking ospital sa Maynila na iskan at ilagay sa microfilm ang mga lumang pasyente bilang paghahanda sa modernisasyon. Alam ni Rafael na maaring nakalimutan na ni Javier ang tungkol sa digital backup na ito. Hindi nagtagal, umingay ang legal department ng hospital. Isang pangkat na magagarang abogado ang dumating sa tanggapan ni Rafael, dala ang sangkatuta na rason kung bakit hindi legal ang pag-ungkat sa isang dekada ng kaso. Ipinaglaban nilang ang mga naskan na dokumento ay hindi orihinal at hindi maaring gamitin sa korte, subalit handa si Rafael. Humingi siyang tulong sa isang kilalang eksperto sa teknolohiya at digital na ebidensya upang patunayan na ang metadata at timestamp ng microfilm na iyon ay hindi kailanman nabago simula nang i-upload ito noong 1958. Matapos ang 3 linggo ng matinding tension at legal na banggaan, napilitan ang ospital na ibigay ang digital file. Nang buksan ni Rafael ang file sa kanyang computer kasama si Mateo, tila tumigil ang pahingang dalawa. Eksakto, walang labis, walang kulang. Ang nasken na reseta sa database ng ospital ay perpektong tumukma sa lukot at naninilaw na papel na hawa ni Mateo sa loob ng 17 taon. Ang pirma ni Javier Mendoza ay nakadiin ng malinaw sa ibabang bahagi ng screen. Ngunit, hindi pa sapat ang pirma upang magpakulong ng isang doktor. Kailangan nilang patunayan na ang iniresetang gamot ay sinadiyang pumatay. Sa tulong ni Rafael, lihim nilang ipinasuri ang reseta sa isang independenteng cardiologist mula sa isang karibal na universidad, isang doktor na walang koneksyon kay Javier. Makalipas ang 5 araw, dumating ang selyadong ulat ng cardiologist. Nang basahin ito ni Rafael, napakuyom ang kanyang makamaw. Malinaw na nakasaad sa ulat, ang kombinasyon ng mga gamot na ito para sa isang pasyenteng may edad na at may mild hypertension ay isang lantarang paglabag sa anumang medikal na pamantayan. Ito ay hindi lunas. Ito ay isang kemikal na pampasabog na ginawa upang unti-unting sirain ang balanse ng puso hanggang sa ito ay tuluyang huminto. Imposibleng hindi ito, alam NG, isang propesor sa internal medisine. Kumpleto na ang patalim, panahon na upang ipatawag ang Diyos ng medisina. Muling tumuntong si Javier sa suot ni Javier ang kanyang paboritong itim na coat. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, tila isang haring bumibisita sa kanyang nga nasasakupan. Umupo siya sa harap ni Rafael, nakahalukip-kip at may munting ngiti sa labi. Inspector Domingo, malamig na bati ni Javier. Sana ay may maganda kayong dahilan sa pag-abala sa aking oras. Naghihintay ang aking nga pasyente. Walang sinabi si Rafael. Tahimik niyang inilabas ang litrato na scan na reseta mula sa microfilm hospital at inilapag ito sa harap ni Javier. Sumunod niyang inilapag ang ulat ng independenteng cardiologist. Nagliwanag ang mga mata ng abogado ni Javier at agad na nagsalita. Inspector, alam ninyong ang isang digital copy mula sa lumang microfilm ay hindi matibay na ebidensya ng pagpatay.
At ang ulat ng ibang doktor ay isang simpleng pagkakaiba lamang ng medical na opinion. Walang direktang patunay na ang kliyente ko ang may hawak ng seringe o siya mismo ang nakpainom sa matanda upang sadyain ang pagkamatay nito. Bahagyang tumango si Javier, sumasang-ayon sa kanyang abogado. Muling bumalik ang kanyang kumpiyansa. Tama ang abogado ko, Inspektor. Wala kayong hawak na direktang saksi. Walang nakakita na sadyang inilagay ko sa panganib ang biyenan ko. Isang trahedya ang nangyari, ngunit hindi ito isang krimen. Ngumiti si Rafael. Isang ngiting hindi inaasahan ni Javier. Ipinatong ni Rafael ang kanyang dalawang kamay sa mesa at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha kay Javier. Ganun ba, Doc? Mahinang tanong ni Rafael. Ang boses ay tila yelong gumagapang sa balat. Akala mo ba talaga ay nag-iisa kayo sa kwarto noong umagang iyon? Akala mo ba walang nakapansin sa ginawa mo dahil maaga pa at wala pang mga nurse? Bahagyang kumunot ang no ni Javier. Nawala ang kanyang munting ngiti. Inilabas ni Rafael ang isang manipis na folder at binuksan ito. Bumalik kami sa listahan ng makapasyente sa ika-6 na palapag noong Oktubre 1998. Hinanap namin ang mataong naka-confine sa mga kwartong katabi ng biyenan mo. Karamihan sa kanila ay patay na. Ang iba ay wala nang maalala. Ngunit may isang naiwan. Tiningnan ni Rafael ang reaksyon ni Javier. Nakita niya ang mabilis na paglunok nito. Isang babae. Kwarto 602. Katabing-katabi mismo ng kwarto ng biyenan mo. Buhay pa siya, Dok. At sariwang-sariwa sa alaala niya ang nakita niya nang idikit niya ang kanyang mukha sa awang ng pinto noong umagang i-discharge mo ang matanda. Bumagsak ang katahimikan sa Lub NG Interrogation Room. Hindi makapagsalita ang mga abogado. Nakatitik lamang si Javier kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon ang takot. Sino ang babaeng ito mula sa kwarto 602? At ano ang eksaktong narinig at nakita niya sa loob ng kwarto na tuluyang wawasak sa malinis na pangalan ni Javier? Bumaksak ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng interrogation room. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nanunuot sa buto, ngunit para kay Dr. Javier Mendoza, ang lamig na kanyang nararamdaman ay nakmumula sa kanyang sariling gulugod. Ang kayabangan at kumpiyansa na kanina lamang ay nakaukit sa kanyang mukha, ay unti-unting napalitan ng isang maputla at matigas na ekspresyon. Sa kabilang panig ng salamin ang two-way mirror, tahimik na nakatayo si Mateo. Nakakuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, pinapanood ang bawat pagbabago sa mukha ng halimaw na pumatay sa kanyang ina. Nagsalita muli si Inspektor Rafael Domingo. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat. NG isang husgado. Ang panggalan niya ay Carmen Bautista, isang retiradong modista. 68 taong gulang noong panahong iyon. Nakakonfine siya sa kwarto 602 dahil sa matinding pulmonya. Hindi siya makatulog ng maayos tuwing madaling araw dahil sa kanyang ubo. At noong umagang iyon, ang mismong umaga bago mo tuluyang pinalabas ng ospital ang iyong biyenan, lumabas si Aling Carmen sa pasilyo upang maganap sana ng nurse na hihingan ng mainit na tubig. Binuksan ni Rafael ang ikalawang pahina ng folder. Isa itong sinumpaang salaysay na may tata ng notaryo publiko. Nakita ka niya, Dok. Nakita niya ang lahat. Patuloy ni Rafael na parang isinasalaysay ang isang bangungot na muling nabuhay. Bukas ng bahagya ang pintong kwarto 601. Nakahawi ang kurtina. Mula sa kanyang kinatatayuan sa pasilyo, kitang-kita niya ang iyong mukha. Wala kang kasamang nurse, wala kang dalang opisyal na medical tray. Ang bitbit mo lamang ay isang maliit na brown paper bag. Nakita niya kung paano mo inilabas ang nagamot. Narinig niya ang bawat salitang binitawan mo. Tumingin si Rafael ng diretso sa mga mata ni Javier. Nay,
Kailangan niyo po itong inumin ng sabay-sabay araw-araw. Buhay niyo po ang nakasalalay rito, kaya bawal na bawal po kayong pumalya. Iyan ang eksaktong sinabi mo, hindi ba? Kinabisado ni Aling Carmen ang bawat kataga dahil kinabukasan. Nalaman niyang pumanaw ang matandang masayang, kinausap niya nung nakaraang araw. Binalot siyang takot. Isang hamak na pasyente lamang siya at ikaw ay isang makapangyarihang propesor. Kaya pinili niyang manahimik. Hanggang sa mahanap namin siya at sabihing oras na para tapusin ang kanyang panunumbat sa sarili. Biglang tumayo ang pangunahing abogado ni Javier. Ang mukha ay namumula sa matinding inis at pagkabigla. Isa itong malaking kalokohan, Inspektor. Hearsay, paano ninyo mapapatunayan ang kredibilidad ng isang matandang babae na inaalala ang isang pangyayari matapos ang 17 taon? Baka gawa-gawa lamang ito ngang isip niya. O mas malala, binayaran siya ng bayaw ng aking kliyente upang magsinungaling. Hindi natinag si Rafael. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mesa at tiningnan ang abogado ng may halong pagkaawa. Hindi ninyo naiintindihan, attorney. Hindi lamang ang salaysay ni Aling Carmen ang hawak namin. Ang kanyang testimonya ay perpektong tumutugma sa naskan na reseta mula sa microfilm na itinatanggi ninyo kanina. Tumutugma rin ito sa medical report ng independenteng cardiologist tungkol sa nakamamatay na kombinasyon ng gamot. At higit sa lahat, inilabas ni Rafael ang isa pang dokumento, isang makapal na patong na bank statements at mga tala na transaksyon mula sa mga lihim na pautang at sanglaan. Inihagis niya ito sa mesa, lumikha ito ngang isang malakas na lagitik. Tumutugma ito sa iyong motibo, malamig na duktong ni Rafael kay Javier. Dahil noong Oktubre 1998, lubok ka sa utang sa sugal na aabot sa 20 milyong piso, hawak ka sa lik ng masindikato. Kailangan mo ang 3 apartment ni Aling Rosa sa Quezon City. Ilang beses mo siyang pinilit na ibenta ito, pero tumanggi siya. Kaya gumawa ka ngang paraan upang mapabilis ang paglilipat ng ari-arian. Ginamit mo ang iyong propesyon bilang sandata. Sa unang pagkakataon, napalunok si Javier. Ang kanyang mata ay nagibang ng direksyon, tila naghahanap ng lulusutan sa isang kwartong walang pinto. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap niya. Sa sandaling iyon, inilabas ni Rafael ang isang piraso ng metal mula sa kanyang likuran. Ang tunog ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dr. Javier Mendoza, inaaresto kita sa salang murder o sinadyang pagpatay kay Rosa Villanueva. May karapatan kang manahimik. Sa likod ng salamin, hinayaan ni Mateo na pumatak ang kanyang luha. Sa wakas, ang hustisyang matagal niyang inasam ay nagsisimula ng gumulong. Ngunit hindi niya alam na ang pinakamasakit na bahagi nga laban na ito ay hindi ang pagpapakulong kay Javier, kundi ang pagkawasak ng kanyang sariling pamilya. Kinabukasan, sumabog ang balita sa buong bansa. Ang pag-aresto sa isang tanyag na propesor ng medisina dahil sa pagpatay sa sarili nitong biyenan gamit ang maling reseta ay naging laman ng lahat ng diaryo at telebisyon. At kasabay ngang pagputok ng balitang ito ay ang tuluyang pagguhong ng mundo ni Maria. Nakmamadaling dumating si Maria sa lumang bahay ng kanilang ina kung saan nananatili si Mateo. Basak ang kanyang boses, magulo ang buhok, at ang kanyang mata ay namumukto sa walang tigil na pag-iyak. Pagpasok pa lamang niyang pintuan, ibinaksak niyang kanyang bag at sinugod ang kanyang kapatid. Dumaloy ang matinding emosyon ng buong lakas na sampalin ni Maria si Mateo. Ang tunok nito ay nakakabingi sa lubnan, tahimik na sala. Baliw ka na ba, Mateo? Humihikbing sigaw ni Maria, nakaduro ang nangingini niyang daliri sa mukha ang kapatid. Ginawa mo ba to para sa pera,
para makuha mo ng buo ang mga apartment ni nanay. Siniraan mo ang asawa ko. Pinakulong mo ang taong nagaruga kay nanay noong nga huling araw niya. Nakatayo lamang si Mateo, tinanggap ang sakit ng sampal ng kanyang nag-iisang kapatid. Ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa sugat na nararamdaman ng kanyang puso. Tiningnan niya si Maria nang may matinding awa at kalungkutan. Maria, bulak ka pa rin ba hanggang ngayon? Mahinahong sagot ni Mateo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Pinatay niya si nanay. Hindi iyon aksidente, hindi iyon sakit. Lason ang ibinigay niya. Lason na binalot sa balat ng gamot. Kasinungalingan, napaluhod si Maria, umiyak ng napakalakas habang hawak ang kanyang ulo. Mahal ni Javier si nanay. Siya ang nagbantay, siya ang gumamot. Bakit niya gagawin yon? Bakit? Dahan-dahang lumapit si Mateo. Kinuha niya mula sa ibabaw ng mesa ang kopya ng mga bank statements at bank records na nakuha ng pulisya. Inilapag niya ito sa sahig, eksakto sa harapan ng umiyak niyang kapatid. Dahil sa sugal, Maria, dahil sa milyon-milyong utang na itinago niya sa iyo sa loob ng maraming taon. Basak na tinig ni Mateo habang nakaluhod sa harap niya. Pinatay niya ang sarili nating ina para piliting may benta ang mga apartment na ito. Ginamit ka niya, ginamit niya tayo. Gising na Maria, nakasawa ka ngang isang halimaw. Nang makita ni Maria ang nga, papeles na naglalaman ng nga, transaksyon sa kasino at mga utang sa loan sharks na may pirma mismo ng kanyang asawa, tila nawalan siyang hininga. Ang luhang kanina ay dahil sa galit ay napalitan ng luhang matinding panghihinayang at pandidiri. Napahagulgol siya ng tuluyan, nakasupsop sa malamig na sahig. Niyakap siya ni Mateo ng mahigpit. Dalawang magkapatid na pinag-isa sa sakit, parehong naging biktima ng kasakiman ng isang taong pinagkatiwalaan nila ng lubos. Lumipas ang 7 buwan at ang inaabangan ng lahat na paglilitis ay formal nang nagsimula. Ang malaking husgado sa Quezon City Regional Trial Court ay siksikan ng mga mamahayag, mga doktor na kapwa-profesor ni Javier at mga miyembro ng pamilya. Nakaupo si Mateo sa unang hanay. Sa kabilang banda, nakaupo si Javier. Nakasuot ito ng isang mamahaling suwet, nakangiti ng bahagya at mukhang napakakalmado na parang dumalo lamang sa isang ordinaryong seminar. Hindi siya mukhang isang nasasakdal, mukha siyang isang taong sigurado sa kanyang panalo. Dumating ang pinakamahalagang sandalingang paglilitis. Ipinatawag sa witness stand ang bituin ng kasong ito, si Aling Carmen Bautista. Kahit ugot-ugot at may tungkot na, baka sa mukha ng matanda ang katapangan, umupo siya, nanumpa, at hinarap ang huwes. Nang tanungin siya ng tagausik prosecutor tungkol sa mga pangyayari noong umaga ng Oktubre 1998, inilaysay ni Aling Carmen ang lahat ng may pambihirang linaw. Inilarawan niya ang brown na paper bag, ang posisyon ni Javier sa loob ng kwarto at ang naeksaktong salita na naging hatol ng kamatayan para kay Aling Rosa. Nang ituro niya ang kanyang nanginginig na daliri kay Javier at sabihing, siya ang lalaking nakita ko. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagkabunot ng tinik sa kanyang dibdib. Mukhang tapos na ang laban. Ang hustisya ay abot kamay na, subalit nang sumapit na ang pagkakataon ng depensa para magtanong o cross-examination, tumayo ang punong abogado ni Javier. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna. Ang kanyang mga sapatos ay lumilihang nakakakilabot na tunok sa sahig. May dala siyang isang selyadong brown na sobre. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagdala ng matinding kabasabwang sistema ni Mateo. Tumingin ang abogado kay Aling Carmen nang may halong pagmamaliit. Ginang Bautista, napakaganda at napakadetalyado ng inyong kwento. Isang napakalinaw na alaala mula sa 17 taon na ang nakararaan. Subalit, mayroon lamang akong isang maliit na katanungan tungkol sa inyong malinaw na isipan.
Binuksan ng abogado ang sobre at inilabas ang isang formal na medical na dokumento na may selyo ng National Center for Mental Health. Aling Carmen, lumakas ang boses ng abogado upang marinig ng buong husgado. Hindi ba totoo na noong 1997, eksaktong isang taon bago ang sinasabi ninyong nakita ninyo sa ospital ay dinala kayo ng inyong mga anak sa pasilidad dahil sa matinding kaso ng auditory and visual hallucinations o ang pagkakita at pagkarinig ng mga bagay na hindi naman totoo. At ayon mismo sa dokumentong ito, na-diagnose kayo ng early onset schizophrenia at matinding delusion. Napasinghap ang lahat ng tao sa loob ng korte. Nanlaki ang makamata ni Mateo habang ang kanyang puso ay tila tumihil sa paktibok. Tumingin siya kay Javier at nakita niya ang halimaw na nakangiti ng malapad, nakatingin ng tuwid sa kanya. Gumuho ang buong mundo ni Mateo. Ang kaysa isang saksi, ang tanging pag-asa niya upang may kulong ang pumatay sa kanyang ina, ay isang taong opisyal na idineklara ng agam bilang isang bali. Papaano pa makakabawi si Mateo mula sa patibong na ito? At sino ang mag-aakala na ang laro ng Diyos ng medisina ay may nakatago pa palang pinakamadilim na baraha? Tila uminto ang pag-ikot NG mundo sa lub NG usgado ng ilapag NG abogado NG depensa ang medikal na dokumento. Ang mabulungan ng mataw ay unti-unting lumakas, parang magabubuyog na nakakagulo sa isang sirang pugad. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang kaisa-isang saksi, ang liwanag sa dulo ng napakahabang madilim na tunnel, ay biglang nawalan ng ningning. Tumingin siya kay Dr. Javier Mendoza. Nakasandal ang halimaw sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang tiyan at may malami na ngiti sa kanyang mga labi na nagsasabing siya pa rin ang Diyos na hindi kayang pabagsakin ng sinuman. Tumayo ang huwes at pinukpok ang kanyang maso upang patahimikin ang korte. Tiningnan niya ang tagausik ng may halong pagdududa. Halatang nabawasan ang bigat ng testimonya ni Aling Carmen sa paningin ng batas. Ngunit sa halip na masiraan ng loop, dahan-dahang tumayo ang pangunahing tagausik. Tumingin siya kay Inspector Rafael Domingo na nakaupo sa likuran. Isang tahimik ngunit tiyak na tango ang ibinigay ng investigador. Handa na sila para sa huling alas na matagal na nilang inihanda, isang baraha na hindi kailanman inasahan ng mayabang na doktor. Your Honor, malamig at matapang na panimula ng tagausik. Totoong may kondisyon sa pag-iisip ang aming saksi na si Ginang Carmen Bautista noong 1997. Ngunit, ang hindi binanggit ng magaling na depensa ay ang katotohanang ganap siyang gumaling dahil sa wastong medikasyon at naideklarang nasa tamang. Huwisyo ng kanyang mga doktor bago pa man siya ma-confine muli noong 1998 dahil sa pulmonya. Higit sa lahat, ang kanyang testimonya ay hindi nakatayo ng mag-isa. Ito ay ganap na sinusuportahan ng siyensya at ng mga dokumentong hindi kayang magsinungaling. Naglakad ang tagausik patungo sa gitnang husgado. Subalit kung ang depensa ay nagnanais ng isang saksing may perpektong pag-iisip, isang saksing nakakakilala sa tunay na kulay ng nasasakdal hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, pumapayag ang prosekusyon. Tinatawag namin sa witness stand ang aming huling saksi, si Ginang Maria Mendoza, ang sariling asawa na nasasakdal. Nawala ang ngiti sa mukha ni Javier. Nanlaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng korte sa likuran. Pumasok si Maria. Suot niya ang isang itim na bestida. Ang kanyang mukha ay payat at walang bakas ng pampaganda. Ngunit ang kanyang nga mata ay nag-apoy sa matinding galit at determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay tila mabibigat na bato na dumudurog sa natitirang kumpiyansa ni Javier. Mabilis na tumayo ang abogado ni Javier, halatang nagpapanik. Tumututol ako, Your Honor, marital privilege.
Ang isang asawa ay hindi maaring piliting tumestigo laban sa kanyang kabiyak. Tumingin si Maria ng diretso sa huwes. Hindi po ako pinilit. Your Honor, kusa po akong nandito upang tumestigo. Pinapatay niya ang sarili kong ina. Ibinabasura ko ang aking karapatan sa marital privilege upang makamit ang hustisya. Pinaubaya ng huwes ang pagupo ni Maria sa witness stand. Nanumpas siya sa pagsasabi ng katotohanan. Nagsimulang magtanong ang tagausig. Inilahat ni Maria kung paano siya naging bulag sa magakasinungalingan ng kanyang asawa sa loob ng 17 taon. Ngunit ang nagpabago sa ihip ng hangin ay nangilabas ni Maria ang isang lumang libro. Ito po ay isang lumang medical journal tungkol sa cardiovascular diseases at pharmacology. Mahinang paliwanag ni Maria. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang makapal na aklat. Natagpuan ko po ito sa pinakasulok ng personal na safety vault ng asawa ko sa aming bahay matapos siyang maaresto. Naisip ko pong buksan ito dahil doon niya itinatago ang mga dokumento ng kanyang utang. Kinuha ng tagausig ang libro at binuksan ito sa isang pahinang may marka. Iniharap niya ito sa huwes at sa buong korte. Your Honor, malakas na tinig ng tagausig. Sa pahina 342 ng librong ito, na pag-aari mismong nasa sakdal, nakasulat ang eksaktong kombinasyon ng gamot na ibinigay niya sa biktima. Ngunit hindi lang iyon, mayroon pong sulat kamay sa gilid ng pahina. Isang note na ginawa mismo ni Dr. Javier Mendoza gamit ang kanyang pulang ballpen. Binasa ng tagausig ang nakasulat ng malakas at malinaw. Lethal combination, undetectable as poison in elderly patients with existing mild hypertension. Acts like a natural heart failure. Ang katahimikan sa loob ng korte ay napalitan ng singhap ng matinding pagkagimbal. Tiningnan ni Mateo si Javier. Ang dating mamo at nire-respetong propesor ay namumutla, pawis na pawis at hindi makatingin ng diretso kaninuman. Gumuho ang pader na ginawa ng kanyang titulo at talino. Ang librong iyon ang naging kumpirmasyon ng kanyang itim na budi. Hindi ito isang medikal na pagkakamali, kundi isang pinagplanuhang pagpatay na pinag-aralan niya ng maigi upang magmukhang natural na kamatayan. Nanginig ang buong katawan ni Javier. Sa halip na manahimik, sumabog ang kanyang tunay na ugali. Tumayo siya, itinuro si Maria, at sumigaw ng may matinding panggigigil. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala kang utang na loob, binigyan kita ng magandang buhay. Kung hindi dahil sa akin, isang hamak na mahirap pa rin kayo. Ang matandang iyon ay matagal ng pabigat at walang silbi. Kinuha ko lang ang nararapat sa akin. Wala nang bawian. Sa harap ng huwes, sa harap ng mamamahayag, at sa harap ng batas, inamin mismo ng halimaw ang kanyang kasakiman. Ang kanyang pagwawala ang naging pako na tuluyang nagsara sa kanyang sariling kabaong. Pinukpok ng huwes ang maso upang ibalik ang kaayusan sa korte. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang maskara ng Diyos ng medisina ay tuluyan ng nawasak. Ilang linggo matapos ang matinding paglilitis, inilabas ang formal na hatol. Walang halong pag-aalinlangan, idineklara ng huwes si Dr. Javier Mendoza na nakasala sa kasong murder. Ang parusa, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong at habambuhay na pagtanggal ng kanyang lisensya sa panggagamot. Walang piyansa. Nang posasan siya ng mga pulis upang dalhin sa pambansang piitan, siya ay hindi na isang doktor. Isa na siyang ordinaryong kriminal. Nakayuko, inaalipusta ng lipunan at nabubuhay sa walang hanggang kadiliman na siya mismo ang lumikha. Bumisita sina Mateo at Maria sa puntot ng kanilang ina noong hapon pagkatapos ng pagbasa ng hatol. Mapayapa ang paligid. Ang hangin ay malamig at nagdadala ng amoy ng sariwang nga bulaklak. Makatabi silang nakaluhod, lumuluha, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 17 taon, ang kanilang mga luha ay hindi na dahil sa pigati at kawalan ng katarungan.
Ito ay luhan ng kapayapaan. Nahugasan na ang kasalanang dumungis sa pangalan ng kanilang pamilya. Niyakap ng mahigpit ni Mateo ang kanyang kapatid. Pinapangakong hinding-hindi na sila makakahiwalay at magpapauto sa panlilinlang ng iba. Matapos mag-alayng bulaklak, nagpasya na silang umuwi. Naunang maglakad si Maria patungo sa kanilang sasakyan. Nagpaiwan ng saglit si Mateo upang punasan ang pangalan ng kanyang ina sa lapida. Habang pinapagpagan niya ang tuyong dahon sa ibabaw ng marmol, napansin niya ang isang bagay na nakasiksik sa likuran ng florera. Isa itong maliit na puting sobre. Walang pangalan, walang selyo. Napakunot ang nu ni Mateo. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob ay may isang maliit na pirasong papel. Nakasulat gamit ang isang itim na tinta na halatang isinulat ng nagmamadali. Binasa ni Mateo ang mensahe at sa isang iglap, tila bumalik ang matinding panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang mensaheng nakasulat ay walang iba kundi, "Nanalo ka laban kay Javier." Ngunit alam mo ba kung sino ang doktor na nagturo sa kanya ng pormulang iyon? Hindi siya kumikilos ng mag-isa sa ospital na iyon. Ang Diyos ng medisina ay hindi siya, kundi kami. Handa ka na ba sa susunod na pasyente? Napatitig si Mateo sa papel. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Sino ang nag-iwan ng sulat na ito at gaano kalalim ang madilim na sindikatong nakukubli sa likod ng malilinis at mapuputing uniformangan na doktor na pinakakatiwalaan ng lipunan?